Okay, ma'am, other issue. Tungkol dun sa naging hearing ng budget ng OVP, nagulat ba kayo? Inappropriate ba yung naging behavior o actuation ni Vice President Sara dun sa valid na tanong nyo? May kaugnayan dun sa, ang pinag-uusapan pa naman yung libro na ang title ay Isang Kaibigan. Very inappropriate talaga. Nagitla nga ako physically napaganon ako Mhm. Kasi nagtatanong ako una ng mukhang duplication ng appropriations for programs na gustong gawin ng kanyang opisina, pero katulad, so parang duplicating yung mga kasalukuyan ng mga programa ng mga departamento. And by the way, hindi ito yung unang pagkakataon na ni-raise ko yung issue yan. Mhm. So, hindi pwedeng sabihin ngayon lang. Na-raise ko na rin yan dati, no, sa NTF-LCAC na, andyan naman na yung ganito at ganyang department, gumagawa ng ganyang mga programa in partnership sa mga LGU. So, bakit hindi dun na lang sa mga departments ilagak? Same principle dito sa OVP. At least nung simula, ang sagot niya ay magbabaw daw siya sa wisdom ng Kongreso kaugnay ng budget. Bagamat may pitik siya dun sa isang department na political daw. Yung pangalawang tanong ko, hindi na siya nagbabow down sa with wisdom of the Senate. Ang tinanong ko lang naman ay very fair din dahil may 100 million peso worth na programa, yung kanyang opisina, tungkol sa pagmumudmod ng mga 1 million bags sa mga bata sa mga hard to reach communities at may kasamang tree planting. At ang itinanong ko ay yung 10 million peso item within that 100 million peso program budget na magdi-distribute ng isang libro na siya ang sumulat pero gagamitin ang government funds, ang taxpayers' money para ipamudmod. So, napakatamang at tingin ko dapat lamang natanong pero gano'n ang naging sagot niya. So, ma'am, haharangin nyo ba yung 10 million allocation for that book na sinulat ni BP Sara? Well, first of all, at sinabi ko naman ito kay Chair Grace, at the proper time, magpo-propose ako ng amendment na yung mga items para sa mukhang duplicating programs ng kanyang opisina ay i-realign kung pwede doon sa mga departamento na may ganyang na mga programa or at the very least within OVP pero earmarked na magre-request lang ang OVP dun sa departamentong may ganyang programa na para ma-authorize gamitin sa ganyang programa ng departamentong yun. Kulang na nga yung masikip na nga yung fiscal space natin at laging kulang ang pera ng ating mga departamento lalo na sa ganyang mga social protection programs. Yung may kinalaman sa medical and burial, may kinalaman sa disaster resilience, may kinalaman sa trabaho at hanap buhay at saka isa pang item. And as for the 10 million peso item para sa libro, well, I think in principle improper request yan. Dahil kung meron kang sinulat na libro, kung ikaw ang sumulat niyan, hindi dapat gamitan ng government funds at taxpayers' money para ipamudmod. So, ma'am, ipapa-realign nyo yan? I think it's a proper item for realignment. Ma'am, parang dumating pa sa punto na sinumbatan kayo ni BP Sara doon sa hiningi niyong tulong during the campaign period. So, parang nagsisisi ka ba na hiningi mo pa yung tulong before? Ano naramdaman niyo nung sumbatan kay ni BP Sara? Ang naramdaman ko ay pagkagitla na naman. Ano naman ang kinalaman ng kwento niyang iyan na kwento na niya dati sa tinanong kong budget questions. Dinamay pa niya yung opening ceremony ng aming Akbayan Party Congress na wala rin kinalaman sa budget ng OVP. Ako po ay isang taong marunong tumanaw ng utang na loob, lalo na sa taong bayan. Pero kung umantong ang isang administrasyon sa patayan or paglustay ng kaban ng bayan, ibang usapin na yan. Anyway, sinabi ni VP Sara, hindi naman niya ako tinulungan. So, ano yung isinusumbat niya? Actually, ang alaala ko sa pagkita namin noon, kasi tuwing pupunta ako sa Davao, whether nung rep pa ako ng Akbayan sa House or ngayon nagtatrabaho sa Senado,
SOP magko-courtesy call sa local chief executive. And what I remember very clearly nung 2016 pagkita namin, nagpasalamat ako sa kanya dahil sa suporta ng Davao City Government sa kampanyang Akbayan laban sa aerial spraying at saka sa GMO. So yun yung pinaka-naalala kong usap namin, dalawang agricultural issue. So, hindi ko talaga maisip paano konektado yung lumang kwento niyang yun at yung ganyang sumbat sa budget question sa kanyang opisina na hindi naman niya nasagot ng maayos. Before Mayan, ma'am, yung ganung panunumbat, pagpapakita ito na anong klaseng opisyal ang ating pangalawang Pangulo? Well, lahat kami, kung paano kami magsalita at kung paano kami kumilos or kung ano yung hindi namin ginawa na dapat namin ginawa, dun yung nakikita yung pagkatao namin. And then sabi niyo nga, masikip yung fiscal space. Yes. Sobra bang malaki yung more than 2 billion budget ng OVP? Well, actually, now that you mentioned it, ang 2 billion plus budget request ng OVP, mga triple po yan ng pinakamalaki pa yatang hiningi ng OVP during the previous administrations. Kasi 500 million. Yes, yes. Okay, Mayan. Ma'am, so for the record, ipapare-align niyo yung 10 million pesos para doon sa Isang kaibigan. Opo, at the proper time, sa period of amendments, magpo-propose po ako ng amendment dun sa items ng program sa OVP na katulad lamang, no? Dun sa mga programa ng mga line agencies natin, including DSWD, DOH, DOLE. And yung item ng 10 million pesos para sa pagmumudmod ng mga kopya ng isang kaibigan ay puproposan ko rin po ng amendment. Yun naman ang purpose ng interpellation sa hearing para i-explore. Ang pagkatanong ko pa nga nung unang tanong ay magiging willing ba ang VP na i-realign yung items na yon na mukhang duplication ng existing programs ng ibang Tama, department. di ba? Ang mali is ibili niya yung 10 million ng librong gawa niya. Yes. Apo. What if she donates it, but Okay. uses the 10 million for transportation and still mamumudmud siya? Will that be allowed? Hindi ko alam kung aabot sa 10 million ang pamumudmod, ang transportation para lamang sa pamumudmod. Pero ang current budget item request ay para ipamudmod yung mga kopya ng isang kaibigan dun sa isang milyong mga bata. At siya pa yung nagbanggit na yung mga batang yun ay may magulang, yung mga Boboto. magulang yun ay boboto. Hindi naman ako nag-interpellate ng budget ng COMELEC, budget ng OVP, yung ini-interpellate ko kahapon sa hearing. So, bakit siya nagbabanggit ng boboto? Yan ba ay nasa mandate ng OVP? Ewan ko lang. Ma'am, kung ipapalipat niyo yung budget ng ibang OVP programs sa parang duplicate nga po, yung sabi niyo earmark, paano po? If ever, kunwari, may humingi ng burial assistance sa OVP, pwede silang humingi sa DSWD? At ngayon, kasalukuyan humihingi na sila ng ganon sa DSWD dahil yung DSWD, yung tamang departamento na may ganoong program. Kaya magaan sa loob ng Kongreso na i-appropriate yung budget items na ganon para sa DSWD kasi meron talaga silang programang burial assistance. I mean, OVP hihingi ng budget sa DSWD kung may humingi sa OVP ng burial or medical assistance. O parang I-refer. magka-craft kami ng tamang budget language at magkakaroon ng tamang mechanism na yung na-request na budget item na to ng OVP, kung hindi man mailipat sa ibang department, pero andun sa isang fund na ire-request ng OVP sa DSWD, in this example, na pwede nagastusin para sa burial assistance. 2 more na lang. Did you really ask for her help noong 2016? Para po, I can't remember if I did, and even if I did, sabi niya hindi naman niya ako tinulungan, but importante sa akin kasi ang memory ko is visual. I remember thanking her for supporting yung dalawang agricultural advocacies namin sa Akbayan. And for sure, I went to see her kasi courtesy call ko yun sa local chief executive. na po, yung sabi niyo kahapon, hindi niyo na-appreciate yung attitude. Yes. Did you wish she was kinder? Oh, I don't need for her to be kind. Ano lang, institutional courtesy lang. Kasi
gaya ng nabanggit ko kahapon sa hearing, kami sa Senate, we strive to give institutional courtesy sa mga counterparts namin sa executive. And at the very least, yun yung dapat nilang ibigay sa amin. Lalo na pumupunta sila dito para humingi ng suporta namin sa requested budget nila. Ma'am, doon sa nangyari kahapon, di ba, sabi ni VP Sara, pinupoliticize, pero siya naglagay ng kulay politika doon sa pagsagot sa inyo. Hindi ko pinupoliticize yung budget hearing. Tama yung sinabi ni Chair Grace sa kanyang balance na pag-chair ng budget hearing namin na tawag nito alam niya na may mga histories kaming lahat in that room sa iba't iba sa amin. Pero proper question sa budget, yung dalawa kong tanong. Okay, Marlon. Nakakuha na po kayo ng libro na napadala na po. Ang sabi niya, bibigyan niya kaming lahat ngayong araw. So, pagbibigyan ko siya ngayong maghapon. Gusto niyo ba may dedication? Hindi naman. Na-overdose na ako sa dedication kahapon. Doon po kasi, I don't know if you have seen some photos sa social media ng libro. Kasi Yes. it appeared doon sa back page, merong mukha niya. Tapos siya ay 15th Vice President of the country, All about a former mayor of Davao, and a former DepEd secretary. Tapos yung last sentence is, isa siyang kaibigan. Do you think anong purpose nung libro na yon? Well, obviously, the purpose is to magpakilala sa sarili niya sa mga bata na bibigyan ng librong yan sa mga bahay nila sa hard-to-reach areas. Sa mga bata lang. Sa magulang na po. Well, nung maliliit yung mga anak ko, pag may mga libro sila or school bag, kasi bag ang ibibigay, di ba? So pag may mga bag silang inuuwi from school after class, syempre tinitignan ko rin. And of course, makikita ko rin yung laman ng bag nila. Ang sinasabi mo, ma'am, yung printing pala noon will cost 50 pesos per copy according to the Office of the Vice President. Kaya nag-allocate ng 10 million. Well, ang punto lang kasi, textbook ba yan? Approved ba ng DepEd? Naku, kung pag-usapan natin yung textbook problem ng DepEd, yung nakaraang 2 taon, ang daming problema, di ba? So bakit inuna ang isang personally authored, kung siya ang sumulat niyan, personally authored na libro? 10 million. Maliit kung sa textbooks kabuang budget ng DepEd, pero hindi siya barya. At 10 million na galing sa buwis ng mamamayan. So pera pa rin na hawak ng gobyerno na dapat tanungin ng Kongreso. Ma'am, kung alaman nun, nung book na yon all about BP Sara, may nakikita kayo na ibang intention nun? Is it parang preparation for 2028? Possible? Well, hindi ko alam kung bakit paulit-ulit siya na nagsasabi ng politicizing kahapon. Basta para sa akin, at kaya sinabi ko sa chair at sa pagdinig niya na tungkol ito sa pera ng bayan. It's not about you. Okay, Cecil, and then, Camille. Cecil. Senator, ang sabi po, karamihan po ng comments sa social media na yung pagka nagdi-distribute sa mga eskwelahan, usually pinadadaan sa mga board ng book board na tinatawag nila. Opo. And since siya yung dati nating kalihim sa edukasyon, tama po ba yung ganong procedure niya na meron siya nakahanda ng libro? Ito po ba isa sa mga itatanong ng Kongreso kung ito'y inaprubahan ng book board dahil po i-distribute sa mga eskwelahan? And to think na mga bata po ang magiging tatanggap nito. Kaya nga po, tama ba yung prosesong ginagawa nila ng office nila sa book na iyan? In the first place, requesting a budget item para sa isang personally authored na libro na hindi nga naman textbook. And kaugnay nung tanong nyo, pagdating dun sa bawat locality, dadaan nga ba sa local school board o kung may book board doon? Supposed to be ang libro sa mga bata ay pangunahing mandato ng DepEd dahil sa kanilang textbooks program. At lalo na kung malalaman natin sa pagdinig naman ng proposed budget ng DepEd na may underspending problem para sa textbooks ang DepEd, so lalong nagiging ironic
na sa kabila nun, dun sa kabilang department na dating hawak nila, merong ganitong inappropriate budget request. Second Okay, question ko po. Okay. Kung halimbawa pong i-allow to ng Senado or ng Kongreso, ano po ang guarantee natin na hindi ito susundan ng iba? Kaya nga po hindi namin dapat sundan. Kaya nga po at the proper time in the period of amendments, ipopropose kong i-realign yung budget item na yon na 10 million. Okay, last two question from Cecil and then Macon. Ma'am, nag-itin kami ng konti Yes. kahapon. Kala namin magtatanong ka pa dun sa hearing. Opo. Natapos na agad. Okay ka na po ba doon? At sa plenary na lang natin pag-usapan yung budget. Dalawang tanong lang talaga yung gusto kong itanong kasi ito yung dalawang pinaka-glaring sa budget request ng kanyang opisina. Pero ipopursue ko yon sa plenary. Ipopursue ko po yon sa plenary, lalo na sa period of amendments. Ma'am, di ba may full-time tradition na in courtesy sa executive, di ba? So, paano po yun? Di ba in the past nga na-approve in 5 minutes yung budget ng OVP. Iba ang mangyayari ngayon? Last year, hindi ko rin pinalampas yung OVP budget hearing dahil itinanong namin doon yung confidential and intelligence funds. And nagbunga po ito hanggang sa plenaryo ng Senate version. At salamat naman na carry hanggang sa BICAM at hanggang sa pinirmahang General Appropriations Act ng Presidente para sa taong ito, 2024. Kaya gratifying na ngayon sa OVP budget request, walang confidential and intelligence fund. So, palagay ko tagumpay ito sa pag-exercise ng Kongreso ng power of the purse. So, yung courtesy namin ay ibinibigay namin sa yung tamang decorum pagkaharap namin yung mga resource persons, heads of agencies, at mga staff nila. Ang courtesy hindi naman kailangang ibig sabihin na hindi namin gagawin yung aming tungkulin. In fact, that would be discourteous. Doon naman sa mga mamamayan na galing sa buwis natin itong ina-appropriate naming budget.